Good evening po, Life Giver Binyan Church, and kamusta naman po ang lahat? Sige po, welcome po sa third night ng ating awakening at third day din po ng seeking natin sa Panginoon. And we believe po na in the past 3 days na ginagawa ng ating Panginoon at ginagawa po nating fasting, we believe po na talagang ating Panginoon nagbababa na ng visions, nagbababa ng directions, and especially po sa word na binaba po sa atin for the last 3 days, and how to be a disciple ng ating Panginoon. And ano nga ba ang mga marka ng disciple ng ating Panginoon? Ayan, kamusta naman po? Ayan, ang challenge po natin kahapon. Ayan, kamusta naman po? Ayan, grabe po, no? May mga right after po ng ating seeking, ayan, may mga nag-play na kaagad. Ayan, grabe po talaga. Grabe po talaga. Ayan, may ginagawa po ang ating Panginoon. Kaya naman po, if may mga bagay din naman po na ginawa sa inyo si Lord, and do not be shy. Ayan, sige po, open po ang ating comment section. Ayan, pwede po tayo maglapag ng ating mga testimonies. Ayan, open po ang ating chat box. And nailapag po ang ating mga testimonies, ang mga binaba po sa atin ng ating Panginoon. We will hear testimonies and po stories and God's move sa buhay po natin, sa mga buhay po natin sa for the last 3 days po na tayo nagsisik, and we believe let's be expectant because there is more. Amen. Ayan, amen po tayo dyan. Sige po. Sige church, before we start tonight, may ready po tayong quick icebreaker lang po. Ayan, can you describe your seeking and fasting so far? Ayan po, sa last 3 days. Ayan, in 3 emoji po. Ayan, pwede niyo po ilagay sa ating chat box. Ayan, yung 3 emojis. Yan na paano mo po i-describe ang seeking yan at ang fasting po natin so far sa nakaraan pong 3 araw ng ating pong awakening. Sige po, everyone. Ayan, open po ang ating chat box. Feel free po to chat. Yan, yung 3 emojis so far. Kamusta naman po ang ating seeking? Ayan, grabe. Amen. And sige po, we believe po lahat po tayo pinupuno. Ayan, grabe po yung mga lumalabas po sa ating chat box. Amen. Talagang may ginagawa po ang ating Panginoon, and we believe po na nasa kalagitnaan na po tayo ng taon, and we believe na hindi pa po tapos si Lord sa atin. Ayan, amen. Hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa atin, and we believe that sa mga susunod pa po na 6 months before this year ends, we believe po lalakad po tayo sa enlargement. We believe na talagang may inaayos po sa atin ng Panginoon. We believe po tayo papalakihin ng ating Panginoon. Ayan, sige po, amen. And sige po, reminders lamang po. Ayan, and because po we are so excited and sa gagawin ng Lord sa atin tonight. And sige po, here are the few reminders po bago po tayo mag-start sa ating program. We continue to remind everyone po to please and open your cameras, and let's set this po na para po tayong nasa on-site. Ayan, na makita po natin ang isa't isa. Ayan, sige po. I encourage everyone po to open your cam, and even if we are worshiping, pagka nasa praise and worship na po tayo, and even sa word, and hanggang sa matapos po. Ayan, sige po. Amen po ba yan? Amen. And mas maganda po na nakikita po na tayo, ayan, ating preachers, na ating preachers face to face. And we also have po a virtual background na you may use din po. And check it na lang din po sa ating pong chat box. Amen. And also po, let's express our excitement and by engaging and interacting. And if you can, ang ating pong chat box ay open na open. Ayan, to comment amen. Ayan, comment I am excited. Ayan, to comment praise the Lord. Amen. And sige po. Sige po, pwede po ba mag-heart react naman po yung mga pinuno ng ating Panginoon kahapon? Ayan, sige po. Sige po, heart react po tayo. Sino po yung mga pinuno ng salita ng ating Panginoon kahapon? And even the past days na tayo po ay sinisik si Lord. Sige po. Ayan, grabe. More. Amen. More. Amen. And syempre po, tayo po ay talagang tayo po man ay magkakahiwalay, pero ang ating pong DNA ay note takers. Kaya naman po, we encourage everyone po na during preaching po, ayan,
take notes po tayo at sulat po tayo. Ayan, sige po. Ang DNA na po ng life giver yan. Ayan. Life giver are note takers. Amen. Ayan. I will encourage everyone po to take down notes. Ayan, yung mga ini-impress po sa atin ng ating Panginoon. We believe throughout the preaching, hanggang sa prayer, may si-impress po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, at tuloy-tuloy po tayo na mag-take down notes. And take this an opportunity po to encounter the Holy Spirit. And sa gabi pong ito, we believe na hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa atin. And pwede rin po i-turn off po muna natin mga notification. Ayan, or pwede mag-do not disturb po muna tayo. Ayan, para so we can really focus po talaga sa presence ng ating Panginoon ngayong gabi. And syempre, ayan, like what I say earlier po, ready your pen, your Bible, and your notebook, and especially po ang ating pong puso. Amen. I-ready po natin ang ating puso na encounterin ang ating Panginoon, talagang magpabago para sa ating Panginoon. Ayan, syempre kahit online po ito, walang barrier yan. Amen. Wala pong barrier pagdating sa presensya ng ating Panginoon. Kaya, so without further ado, ayan, sige po. And yan, kung may comment po, yan, sino po dito uhaw na, yan, sa word at sa presence ng ating Panginoon. Yan, sige po. Before, let's start this na po, yan. Sige po, let's start our seeking, yan, through praise and worship. Magandang gabi po sa ating lahat. Sige po, okay lang po ba before we start? I-chat mo dyan sa chat box, I am excited. Amen? Sige po, sama-sama po nating awitan na ating Panginoon. I know He rescued my soul. His blood's covered my sins. I believe my shame. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, let's clap our hands. Once again, I know He rescued my soul. His blood covered my sins. I believe my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Sige po, sabay-sabay tayo. I'll raise the banner. Oh, as my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer continue to praise our Lord. I sing, you lift my burden. You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. Sabay-sabay tayo, clap our hands. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Once again, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
po nating awitan na ating Panginoon ngayong gabi. Sige po, kahit nasa online lang po tayo, I know, kikilos po ang Panginoon. And tonight, let us rest in His presence. Come on, let us invite the Holy Spirit to move. Holy Spirit, you are welcome to move. Open your mouth. It's your breath in us, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Isa pa, you give life, you give life, you are love, you bring life to the darkness, you behold, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
binabalik po namin sa'yo lahat ng pasasalamat po namin at papuri, Panginoon. Tunay, Panginoon, na you are great. You bring life. You bring hope, Panginoon, sa bawat isa. And I pray tonight, Panginoon, mangungusap ka po sa bawat isa. Tonight, Panginoon, may matindi kang gagawin, Panginoon, sa bawat tahanan, sa lahat po ng nanonood ngayon, Panginoon, sa lahat ng naka-join tonight, Panginoon, wala ka pong lalagpasan kahit isa, Panginoon. Lahat po, Panginoon, mararanasan ka. Yung salita mo, Panginoon, magpe-penetrate sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya God, maraming salamat po. We lift up everything to you. We glorify you. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Amen and Amen. God, it's not done yet. Open your mouth and praise Jesus. Oh, Jesus. Shumanana lalaya raraba. Kamanaya shatamanana layaba. Yalalaya raramba, lalaya raramba, yala. Adalalaya ramba, yararamba. Kamananaya, lalaya ramba. God. Chumbadanenjira layamba lalaya. Yubanaya kinan chumbadanaya. Chumbadanation dungeon lalaya. Come on, praise Jesus right now. Praise Jesus right now. He is the only good God. He is the only God. Come on, praise Jesus right now. Jesus. Kumananaya siya no, madadaya na. Ajinaya yala. Yudang maday ka na lalaya raba. Yuba. Yuba, yan jambaya garalaw. Maduntan na ikinaya. God, tonight magpapakita ka, Panginoon. Lord, marami ka pang gagawin tonight, Lord. This is just the third day. This is just the third day of our fasting, Lord God. Pwedeng madami ka nang pinakita ng mga nakaraan. But there's so much more to know, to surrender, and to be taught by you, Lord. Sobrang dami pang bagay. And Lord, right now, gusto namin ng realignment of hearts. Sige, come on, right now. Can you just talk to Jesus? Come on, pwede kang umiyak right now. Pwede kang umiyak right now to God. If alam mo sa sarili mo na ikaw mismo, nangihina ka na. If ikaw mismo alam mo sa sarili mo na hindi mo alam kung paano ulit magsimula, come on. Call the name of Jesus because tonight, ikaw mismo, hindi ka lang niya basta paaapuyin, pero yung puso mo itatama niya kung saan mismo nag-uugat. Come on, talk to Jesus right now. He is waiting for you. He is waiting for you. Talk to Jesus. Lord, forgive us, Lord God. If kami mismo, ginusto lang namin yung position na hindi kami naging tapat sa pagsunod na, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami. Kung hindi na namin ginusto, Lord God, yung obedience, yung complete obedience sa'yo. Kung puro na lang kami showing up, Lord, kung puro na lang kami performative sa actions namin, Lord, forgive us. And Lord, patawarin mo kami every time na sinasabi naming mahal ka namin. And yet, Lord, we never obey your commandments. Lord, forgive us. Ama, nagpapakumbaba kami sa harap mo. Lord, siko our hearts, God. Lord, we lay down our pride before you, Lord God. Lord, humbly kaming umaamin.
sa pag-neglect namin sa inyo, sa pag-ignore namin sa iyo, Holy Spirit, sa lahat ng promptings mo, God. Lord, we ask for your forgiveness, Lord. Tonight, Jesus, marami dito, Panginoon, na palalayain ka, Lord. Lord, marami ditong mga tao na lalaya sa familiarity. Lord, marami dito lalaya, Panginoon. Ang bagay na gusto lang nila. Marami dito, Lord God. Unti-unti binabalik mo yung purpose. Very purpose of man is to live. Obeying your commandments, God. Holy Spirit, acknowledge your presence. We fear you, God. Thank you for the peace. Thank you for the forgiveness. Thank you for the freedom. And we thank you for the thirst. Pagmamahal, Panginoon, sa salita mo ulit. Pagsunod sa iyo ulit. Lord, thank you. Tonight, God, marami kang binubuksan ng mga mata, ng mga puso, Panginoon. Lord, yung may mga cloudiness, Lord. Malabo ang kanilang paningin sa promise mo, Lord. Unti-unti, natanggal mo na yung fog. And Lord, right now, nangungusap ka. And Lord, nagkakaroon na ng clarity, Panginoon. Let there be sensitivity tonight in the voice of the Holy Spirit. Let there be strong passion, Panginoon. You with the right heart this time, God. Thank you, Jesus. Come on, church, right now. Can we just pray for the Life Giver Binyan Church? Pray natin yung sarili nating simbahan, the very church that the Lord has gifted to us. Come on, pray for them. This is not just about our church, the building. This is about our co-believers. Yung mga ka-life group mo, yung mga ka-satellite mo. Come on, can you just pray for them? Oh, Jesus. Lord, we don't know exactly kung ano po yung na-experience ng bawat isa. But Lord, nararamdaman namin that some of them ay merong burden na dinadala. Some of them, Panginoon, parang nagsusurvive na lang. Lord, some of them, God, may bigat sa puso nila na walang nakakakita, na walang nakakarinig, na nakakailang surrender na, Panginoon. Pero nandun pa rin, Lord Jesus, you see them, Lord, you've seen them, God. And Lord, tonight we pray for these people. Na Lord, encounterin niyo po sila tonight. Lord, we pray that they may experience your comfort. They may experience your strength, Lord God. They may experience your joy, Lord. In the midst of sufferings, Lord God, ikaw yung magbibigay sa kanila ng joy. Lord, in the midst, Lord Jesus, ng kagipitan, Lord, ikaw yung Diyos nila na magpo-provide. Ikaw yung Diyos nila na gagawa ng himala. Ikaw yung Diyos nila na mag-open ng heavens, Lord, at magkakaroon ng breakthrough na hindi nila inaasahan. Lord, you will send people who will help them. You will send people who will look after them, who will give their time to listen, Panginoon. You will send these people. You will send us. And thank you, Jesus, for reminding us that, Lord, this is not just about prayer. Lord, this is about you calling us to be that prayer, Lord God, to be that answered prayer. Lord, tonight, surrender our lives to you, Lord. Maging kagamit-gamit daw kami, lalo na, Panginoon, sa mga kapwa naming anak mo, Lord. This time, di na namin sila ini-ignore. Every time na may prompting si Holy Spirit, Lord, kami mismo, i-reach out namin sila, Lord. Life Giver Binyan will be a home, Lord Jesus, para sa mga sugatan, Lord. Life Giver Binyan will not just be a church na home of prayer, pero Lord, Life Giver Binyan will be the extension of your love, of your grace, Panginoon. Lord, ang Life Giver Binyan po mismo
ang magiging katuwang mo, Panginoon, sa pag-aalaga ng mga tupa mong nawawala. Lord, Life Giver Binyan will be a home for the lost. Will be the lighthouse, Panginoon, na kung saan, Lord God, salita mo, ang patuloy, Panginoon, na mapipreach. Yung salita mo, yung patuloy, Panginoon, na mapapakita at mapapadama. Lord, salamat po. Naniniwala kami na this time, ang Life Giver Binyan na hindi na lang lalakad according, Panginoon, sa nakasanayan na. Pero this time, Lord, lalakad ang Life Giver Binyan according sa salita mo, according sa pagmamahal ni Jesus, according, Panginoon, sa kung ano mo ito tinawag simula pa nung una. Salamat po, Panginoon. May you continuously unite every members of Life Giver Church, of Life Giver Binyan, all the satellites, Lord God, at sa mga patuloy mo pang binubuksan na satellite, Lord, ikaw po ang makita, ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Bawat taong dadalhin mo, Panginoon, hindi po sila mapag-iiwanan. Bawat isa sa kanila ay makikita, maririnig, Panginoon. At bawat isa sa kanila, Panginoon, mapapahalagahan katulad ng pagpapahalaga mo sa kanila. Salamat po, Diyos. Continue to bless Life Giver Binyan sa lahat po ng pangangailangan sa construction and everything na ginagawa mo for the expansion. Lord, we entrust to you everything. And Lord, we claim all the provisions that you have given us. Lord, salamat po sa faithfulness mo. Salamat, Panginoon, for being our God na hindi nagkulang, Panginoon, bagkus bilang Diyos na generous ay patuloy, Panginoon, na nagbe-bless pa, patuloy na ginagawang abundant ang aming simbahan. Salamat po, Panginoon. Maging daluyan nawa ang Life Giver Binyan Church ng pagpapala sa napakarami pang tao, sa bawat communities, sa bawat campuses, sa bawat businesses, Lord God, at even sa government, Lord. Gamitin mo po ang Life Giver Binyan to saturate these places. In the mighty name of Jesus, we receive it. Love God on Jesus. Come on right now, church. Let's continue in the presence of God. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, panalangin po namin right now. Samahan niyo po kami. Lord, itong Google Meet na to, Panginoon, Lord, itong Zoom na to, Lord. Panalangin po namin, gumitna ka po sa bawat isa. And come on right now, church. Come on, let's pray for our pastors, for our leaders, for our coaches, for our volunteers. Come right now, open your mouth. Kung ikaw ay isang pastor, pwede po ba hawakan mo ang ulo mo right now? Kung ikaw ay isang leaders, pwede ba hawakan mo rin ang ulo mo? Kung coaches ka, kung volunteers ka ng simbahan, come right now, hawakan mo ang ulo mo. Come on, mananalangin tayo para sa inyo, mananalangin tayo para sa ating mga leaders ng simbahan at mga pastors na tumatayo ng ating simbahan. Lord, I pray, oh God, sa mga pastors namin, I pray, oh God, for strength, oh God, naniniwala rin kami, Lord, bibigyan niyo po sila ng good health, also Lord, breakthrough, Panginoon, Lord, at sa mga simbahan na pinagtayo mo sa kanila, oh God, naniniwala kami, Lord, lahat ng mga pastors namin, Lord, hindi madali ang calling, but Lord God, sasamahan mo sila, Lord, dahil sa pagsama mo, Panginoon, Lord God, yung calling po, Panginoon, Lord God, makakaya nila, oh God, and I pray, oh God, sa mga pastors namin, Lord, ano man yung mga pinagdadaanan ng simbahan nila, Lord, I pray, Panginoon Lord God, na ikaw po pong magitna dito, ikaw po mag-ayos ng mga kailangan nilang ayos sa simbahan ni Lord. I know, Panginoon Lord God, kita namin kami mga leaders, Lord, kung paano nila patakbuhin ng mga simbahan nila, Lord. Naniniwala kami, Lord, even kami, Panginoon Lord God, maging kagaanan kami sa bawat pastors namin, oh God. Maging kagaanan po kami, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord. Wala kaming piliin na pastor na pagsaserban namin, Panginoon Lord God. Lord, turuan nyo kami, Panginoon Lord God, individually, natulungan po ang mga pastors namin, maging kagaanan kami sa lahat ng pastor namin, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, for Rev Jen, for Pas Eva, Panginoon Lord God. I pray for Pastor RD, Pastor Seal, Pastor Brian, Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na palakasin niyo po sila, Lord, sa panahon, Lord God, na manghihina sila, Lord. Also, Lord, palakasin niyo po sila sa panahon na igagamitin mo sila, Lord God, yung joy po, Panginoon, Lord God, ng heart nila, i-increase mo pa po, Panginoon, dahil na, Lord God, habang ginagawa nila yung mission mo, habang ginagawa nila yung will mo, Panginoon, Lord God, sa kanya, Lord. Maraming salamat po. Also, Lord, I pray, Panginoon, sa mga leaders, also, Lord God, sa mga coaches namin, Panginoon, Lord, I declare, oh God,
breakthrough, Panginoon Lord God, sa mga calling na pinapalakaran mo sa kanya, Lord. I pray, O God, sa aming mga leaders, Lord God, sa mga coaches namin, Lord, naniniwala kami, Lord, tuturuan nyo kami paano lumakad sa calling namin ng faithful, Panginoon, and may full obedience, Panginoon Lord. Naniniwala kami, Lord, ngayon pa lang, Panginoon Lord God, ang mga coaches namin, mga leaders namin, Lord, binibless mo na, Lord God, kinakausap mo na, pinapalakas mo na, Lord. Naniniwala kami, O God, and also, Lord, naniniwala rin kami, Lord God, hindi ka patapos sa mga volunteers namin, Panginoon. I pray, O God, na patindihin niyo pa po yung hunger nila, Lord God, mag-volunteer sa simbahan, Lord. Naniniwala kami, Lord, lahat ng mga volunteers namin, Panginoon Lord, hindi napilitan para maging volunteers. But Lord, nakita nila, Lord God, yung sarili nila nagsiserve sa iyo dahil mahal mo sila, Panginoon Lord. Naniniwala kami, Lord, hindi lang sila, Panginoon Lord God, sa ministry na pinaglagyan mo sila, Lord, mag-i-increase pa, Lord God, yung capacity na kaya nilang gawin, Lord. Naniniwala rin kami, Panginoon Lord God, na matindi rin po ang gagawin mo sa mga missionaries namin, Panginoon Lord God, international man, local man, Panginoon Lord God, through school man, to community, Panginoon Lord. I pray, Lord, na kayo pong bahalang kumilos sa kanila, Lord. I pray, Lord, yung mga missionary namin, Lord, kayo po mag-provide ng mga pangangailangan nila. Lord God, yung mga missionary namin, oh God, I pray, Panginoon, Lord God, na itaas ka po, Panginoon, Lord God, sa buhay nila, Lord. Also, Lord, hindi nila makita yung sarili nila tinataas, Panginoon, but Lord, makita nila, Lord God, ikaw mismo, Panginoon, Lord God, sa buhay nila, Lord God, na ginagamit mo lang sila para extend ang kingdom mo sa bawat station na pinaglagyan mo sa kanya, Lord. I pray, oh God, i-anoint nyo po ang bawat isa, i-anoint nyo po ang mga leaders namin, ang mga coaches namin, Lord, mga volunteers, mga missionary, Panginoon Lord God, mga pastors namin. Also, Lord, I pray, Panginoon Lord God, sa mga full-timers namin, Panginoon Lord God, ang simbahan po namin. I pray, Panginoon Lord God, na mismo sila, Panginoon Lord God, palakasin mo, Panginoon. I know, Lord God, malaki yung direction napapuntahan mo, Lord God, pinapadaan mo sa mga full-timers namin. Also, kaya Lord, ang panalangin po namin, palakasin niyo po sila, maging clear po yung vision, Panginoon Lord God, sa kanila, nabababa ni Rev John, Panginoon Lord. Also, Lord, naniniwala kami, Lord, kung ano po yung nagiging mata ni Rev John, Panginoon Lord God, I pray ganun din po maging mata ng mga full-timers namin in the name of Jesus Christ. Lord, naniniwala kami, Panginoon Lord God, ano man yung mga ano man yung galaw, Panginoon Lord God, ng aming pastor, Panginoon Lord God, ganun din po yung galaw ng aming full-timers, Panginoon Lord. Naniniwala kami, Lord God, hinandpick mo sila, Panginoon Lord God, sila, Panginoon Lord God, napili mo talaga sila para maging full-timers ng aming simbahan, Lord. I pray, Lord God, na i-bless niyo po ang mga full-timers namin, Panginoon Lord God. Kayo po magbagsak, Panginoon Lord God, kayo po magbuhos, Panginoon Lord God, ng strength, ng double portion of anointing, Panginoon Lord God, ng healing, ng peace, Panginoon Lord God, sa heart nila, Lord. Naniniwala kami, Lord, hindi po, Panginoon Lord God, basta-basta na sila ang full-timers, kasi Lord, nakita mo po ang heart nila na maging full-timers ng simbahan mo. Maraming salamat, Lord, dahil blessed kami sa mga full-timers namin. Maraming salamat po dahil may mga full-timers kami na umaalalay sa aming pastor, Panginoon Lord God, na umaalalay, Panginoon Lord God, sa simbahan na tinayo mo. Maraming salamat po, Lord God. Also, sige, come on right now, church. Pwede ba ipag-pray natin ang mga local, international, like Giver churches, naniniwala tayo lahat ng simbahan, international man, local man, alam natin nakasama natin yan sa pagpapalago ng simbahan at pag-extend ng kingdom ng Panginoon. Come on right now, kung ikaw kung may mga alam ka na life giver churches from local to international, come on right now, pray for that. Lord, naniniwala kami, Panginoon Lord, to local, Lord God, na mga life giver. I pray, Lord, yung mga tinanim mo na mga local, Panginoon Lord God, na life giver, I pray, Lord God, na mag-increase po ang discipleship, mag-increase ang growth, Panginoon Lord God, mahalin at yakapin, Panginoon Lord God, ang turo mo, Panginoon Lord, sa simbahan, Lord God, yung doctrine ng simbahan, Lord God, mas mapatatag pa, mas palakas pa, Panginoon Lord God. Also, Lord, I pray sa mga local churches, Panginoon Lord God, na life giver, Panginoon Lord, I declare blessing, breakthrough, Panginoon Lord God, palakasin niyo po ang bawat pastors ng mga local, Panginoon Lord, naniniwala kami, Lord, through you, Panginoon Lord God, is mag-i-increase po, Panginoon Lord God, yung local, Lord, to international, Panginoon Lord God. Marami kami mga local churches, Lord God, na magma-mother church, Panginoon Lord God, dahil niyakap at in-embrace yung calling mo, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, may plano ka, Panginoon Lord God, sa Life Giver Church, Lord. Kung may plano ka sa local, naniniwala kami, may plano ka sa international, Lord. Lumalabas na po kami ng bansa, Panginoon Lord God. Lord, hindi naman talaga dati, Panginoon Lord God, lumalabas ang Life Giver, but Lord, naniniwala kami, will mo po, Lord God, na makapagtanim kami ng
simbahan sa ibang bansa, Panginoon Lord God. Niniwala kami Lord, nagtatayo ka na ng simbahan sa ibang bansa Lord, but ngayon, Panginoon Lord God, magtatayo ka pa ng mas marami pang simbahan sa ibang bansa, Panginoon Lord. Niniwala kami Lord, hindi lang po Panginoon dito natatapos, Panginoon Lord God, yung calling mo sa Life Giver Lord, magtutuloy-tuloy to in the next generation. Naniniwala kami Lord, yung tinatayo mong simbahan to international, Panginoon Lord God, hindi lang siya basta masabi na international ang Life Giver Lord, but Lord, sana makita ito Panginoon Lord God, dahil mahal talaga ng Life Giver ang magtayo ng simbahan sa ibang bansa para mawin ang iba't ibang mga lahi ng mundong ito Lord. Naniniwala kami Lord, hindi mo kami tinawag Lord God para maging magaling, but tinawag mo kami Lord God para sumunod sa iyo Lord God. Kaya Lord, ang panalangin po namin Lord, yung mga international Panginoon Lord God na churches, palakasin niyo po sila, patindihin niyo po ang faith nila Panginoon Lord God, maging bold pa po sila Panginoon Lord God sa mga bagay na ginagawa nila Lord. Maraming salamat po Panginoon Lord God, dahil may mga international churches kami Panginoon Lord God na binubuo mo at inaayos mo Panginoon. Maraming salamat Lord sa seeking time, ay sa awakening na to Panginoon Lord God. Naniniwala kami Lord na will mo po lahat na nangyayari Panginoon Lord. Maraming salamat po sa pag-sustain sa amin sa 2 days Panginoon Lord God. Sinustain po kami ng presensya mo Lord. Maraming salamat po. And also Lord, yung mga dadating pa Panginoon Lord God na araw Lord, isustain niyo po kami ng presensya mo. I-carry along mo lang kami Holy Spirit. Lord God, buhatin niyo mo lang kami parang bata Panginoon Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat sa fasting na to Lord. Lord, hindi lang to Panginoon Lord God sa pagdidisiplina ng katawan Panginoon Lord God, or ng pagkain Lord God, pagdidisiplina to ng spiritual namin at mas mapalapit pa kami sa presensya mo Panginoon Lord. Maraming salamat po Lord God sa awakening na to Lord. Ikaw pong pinupuri namin, tinataas Panginoon Lord God ng bawat isa. Thank you God, thank you Jesus, hallelujah. Lord, maraming salamat po. This is our prayer, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong gabing ito. Come on. Heart react naman tayo dyan. At kamustahin naman natin ang bawat isa. Can we appreciate, pwede ba natin appreciate ang ating mga ministers, ang nag-lead kanina, tama ba? Ng worship natin, ang MCs natin, and even ang mga prayer partners natin. Let's appreciate them. Sabihin mo nga dyan sa chat, we appreciate you, ministers. Ayan. Thank you, Lord. Praise God. So welcome po sa mga 82 participants po natin dito sa Zoom. Yet, meron po tayong mga participants online dahil I believe nag-open po tayo ng Facebook, okay, live in this event natin. And praise the Lord, alam ko may gagawin si Lord tonight. Sige po, palakpakan po natin si Lord. And once again, I just want to welcome everybody to our third night of awakening. Come on, before we start, ayan, kamusta naman po kayo? Chat ka naman dyan. Sige, pahingayan natin, heart react. Okay, and pasalamatan ng buhay ng bawat isa sa pag-attend at pag-participate this whole week of prayer and fasting. Grabe. Grabe, amen and amen. Wow, I can see those chats and reacts. Grabe ang ginagawa ng Lord. Amen. So far, kamusta naman po mga prayers natin sa Lord? I believe, ngayon pa lang, naniniwala ako, may mga sinagot na ni Lord ang mga panalangin natin. Amen po ba? Sinagot na ni Lord ang mga prayers. Amen. Grabe. And not because dahil may event tayong ganito, tama, but we earnestly seek God's presence genuinely, kaya kasi nagot ng Lord. Amen. Praise God. And so I believe that we are all excited for tonight. So let's pray and hayaan natin si Lord ng kumilos ngayong gabing ito. Let's close our eyes and let's invite the Holy Spirit. Lord, salamat Panginoon, pagpalain mo pong iyong salita tonight, oh Lord God. Let this word become your word, Panginoon. Salita mo po sa amin. Gagamitin mo ako, oh Lord God, bilang lingkod mo to share your word. And may uuwi kami, Panginoon, na mga lifestyle, new lifestyle of a true mark of disciple, Panginoon. And I believe, Lord, tonight, Lord, kakausapin mo kami at talagang may transformation of lives. First night, Lord, tinuruan mo kami magmahal. Second night, Lord God, Lord, hinayaan mo manatili ang word sa aming isip and it will become transformational. But to make it perfect, Panginoon, we believe kailangan na namin to i-apply. And tonight, yan pag-uusapan namin. Salamat, Panginoon, samahan mo kami. Bless everyone, bless every life, Lord God. In Jesus' name, everybody said, Amen and Amen. Sige po. Praise the Lord. Sige po, heart react tayo dyan. So, grabe, no? So, first topics natin, last 2 nights, sobrang titindi ng mga topics. Amen, grabe. First night pa lang tayo ay, okay, niyanig na ng pag-ibig ng Panginoon.
Dahil yung katabi mo ngayon ay na-receive ang pag-imit ng Lord. Tinan mo nga yan. Talaga bang mapagmahal na yan? Di ba? Okay? Tingin ka lang sa window mo, no? Kasi baka may tinitingnan ka dyan, wala ka namang katabi, nakakatakot yan. Hindi, joke lang. Tama ba? Tingnan mo yung ka-window zoom mo, and grabe, no? Mapagmahal yan. Kagabi pa yung nag-heart react. Okay? And nagmamahal yan. First night, tinuro sa atin ni Pastora Seal, okay, the truths about the true marks of a disciple is about loving one another. Love pala at pagmamahal pala natin sa bawat isa na hindi tumitigil. Sabi mo sa katabi mo, don't stop. Sige nga, don't stop, comment mo yan. Don't stop loving, okay? Diba? Nakita natin that marks a true disciple na tayo ay dapat nagmamahal. We never stop loving. We'll love like Christ unconditionally. Agapao love. Diba? And of course, last night, sinare naman sa atin ni Pastor Brian the truth about disciple is a learning His word. Okay? Na dapat maintindihan natin yung word na hindi mo lang alam, pero talagang tinatransform ka ng word to the point na nag-grow ka sa salita ng Lord. And so tonight, allow me to share the third mark of a true disciple, that is living by His command. Come on, type mo yan. Although nandiyan na yan sa screen, that's the title of our topic, Living by His command. A true lifestyle of a disciple. Magagaling po ang ating text, okay, sa John chapter 14, verse 15. I believe sabi ni Alex kanina, ating MC, that we are note takers, and I believe if you take notes, so take note natin yan, John 14:15. Sabi niya dito, if you love me, tama, okay? Sabi niya, if you love me, keep my commandments. That's very short yet very clear and very powerful. Sabi niya, kung mahal mo talaga ako, in short, para sinasabi Lord, kung tunay talaga kitang disciple, a mark of a true disciple, always keep God's commandment. Kapag sinabi mong keep, hindi lang ito basta sinasabi, kundi ito ay ginagawa. Nagre-reciprocate. Hindi lang siya lumalabas sa bibig. Ito'y pinapakita mo. And actually, hindi mo to kailangan sadyain. This is involuntary movement minsan. Kasi ang tunay na disciple ni Lord, automatically pinupush ng Lord na sumunod sa mga utos niya. Amen po ba yun? And to give you a background, okay, to this text, actually, John 14, kasi chapter 14 po pinag-uusapan natin. Bago tayo makarating ng verse 15, sa John chapter 14, verse 1 to 14, okay, is about last word ni Jesus at command niya sa 12 disciples. Okay? Sa matter of fact, 11 na lang pala sila. Kasi ito rin yung gabi na umalis na si Judas at tumakbo at gagawin niya na ang kanyang pagiging Judas. Okay? That's the Last Supper at 11 yung mga disciple na nandun. And ito din yung night na si Jesus, this is the Last Supper eh. This is after the Last Supper. And ito din yung night that sinabi ni Jesus kay Peter na pag tilaok ng manok, gumising ka na kasi may pasok ka pa. Ay, mali pala yun, joke pala yun. Okay, sorry. Tama ba? Hindi. Okay, sabi niya, pag tilaok ng manok 3 times, sabi niya, ay pagkakanulo mo ako. I-deny mo ako. So this is that night. So it's a night. So kung may imagine mo yung text na ito, mafe-feel mo siya habang binabasa mo siya. Hindi lang siya simpleng gabi. It is a night of parang huling ability or huling words ng mentor. And as a matter of fact, it is a farewell conversation ni Jesus sa mga disciple niya. In short, nagpapaalam talaga si Lord. Sabi niya, malapit na akong umalis ha. Kaya ito, sundin niyo ang mga utos ko sa inyo. Yun ang sinasabi niya. And because of this, tama, ikaw ba naman? May Jesus kang kasama, tama ba? Tapos sasabihin niya, aalis na daw siya. Well, definitely, nag-alala yung mga disciple. And most probably, sigurado, natakot sila. May mga anxiety, okay, siguro na naglitawan. Kasi alam nila na yung sinusunod nila na Jesus ay nakapun ng isang revolusyon sa bansang Israel. Kasi yung mga leaders ng mga Israels, okay, or mga Pharisees, ay hindi kinoconsider na truth yung tinuturo ni Jesus. So they know that they were considered rebellious in those times. They were considered false teachers nung panahon na yun. Pagkatapos malalaman mo yung teacher mo o yung leader mo ay iiwan ka na. Tama ba? Aware sila sa turo ni Jesus na laban ito sa natural law ng mga Jews nung panahon na yun.
Kaya sigurado natakot sila kasi yung mismong sinusunod nila mawawala na. Tapos definitely iniisip nila siguro paano kaya namin sasabihin yun? Paano kaya namin gagawin yun? And so, si Jesus yan of course, hindi hinayaan ni Lord na umalis siya ng wala lang. Kaya naman kinomfort sila ni Jesus ng kanyang mga pangako. Amen. At ito yung mga verse na yun. Isa-isayin natin. To give you a background, no? Unang-una sabi niya, let not your hearts be troubled. Although nagpapaalam si Jesus, sabi niya, huwag mong hayaang matakot ang puso mo o mabahala ang iyong puso. Sabi ng John chapter 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. You believe in God, but you also believe in me. Magtiwala kayo sa akin. Sa mga salita ko, mga iniwan ko, galing yan sa Ama, dahil ang Ama at ako ay iisa, so magtiwala kayo sa mga salita ko. So, kinomfort sila ni Lord. Tama po ba? Kaya nga, di ba, kahapon pa lang, sinasabi na sa atin, yung word ni Lord talagang nilalagay sa isip at lalo-lalo na sa puso at nag-grow ito. Di ba? Another promise ni Lord sa kanila is, I'll go prepare a place for you. Of course, nung panahon na yun, especially siguro sa panahon natin, uso din naman. Pero nung panahon na yun, talagang usong-uso yung word na paano pa kami maliligtas. Tinatanong ng tao, inaalam ng tao, what is true salvation? And isa yun sa mga siguro talagang kinagpapahala ng mga disciple, paano ba kami maliligtas? And so may pangako din si Lord in verse 3, John chapter 14 verse 3, and if I go, sabi niya, and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you may also be where I am. So huwag kayo matakot, hindi ko kayo iiwan, huwag kayo matrouble. Bakit? Kasi yung pupuntahan ko lugar, mapupuntahan nyo din. Tama ba? At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sa matter of fact, sabi Lord, inihanda ko na ito para pagbalik ko, kasama kayo dun sa pupuntahan ko. Diba? And talagang sinil ni Lord yung deal. Diba? So kung malaman mo, church, no, Life Giver family, our Lord seals deal. Tama ba yon? Hindi kanya iiwan ng walang, tama ba, perfect na answer. And sabi ng mga disciple, Lord, paano namin gagawin yan? Doon nalalabas ngayon si John 14:6. And ang sabi niya, Jesus answered, because I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. At talagang na-comfort, definitely siguro. Tama ba ang mga disciples ng panahon na to? Kasi nung nagpapaalam si Lord, inassure niya sa pamamagitan ng word niya na may kaligtasan, huwag kayong matakot, sasamahan ko kayo. At mamaya, meron pa palang ibibigay si Lord sa kanila. Mamaya, pag-uusapan natin yan. No? So, iano ko na lang kayo. Yan ang pinakamatinding plot twist natin dito. Okay, at sabi na, tiwala kayo sa akin. And so, lahat dito sinabi ni Lord sa verse 1 to 14. And so, after nun, tsaka na pumasok ngayon si verse 15. Which is, kaya nga kung mahal nyo ako, at tunay nyo akong mahal, o tunay ko kayong disipulo, iba't ibang term ito, no? You will keep my commandments. And siguro most definitely, iniisip natin kapag sinabing keep my commandments, basa lang, alamin lang, tama ba? Pero let me tell you something, keeping the commandment is more than just knowing it. Ayan ang pag-uusapan natin. There are two Greek words na pag-uusapan natin tonight. What is keeping command? Unang-una, let's talk about keep. The Greek word of keep, sige po, next slide, tama? The Greek word of keep is teresete. Yan. Teresete, okay? Di ba? 13 na, 7 pa. So magkano yun? 20 na. Tama ba yun? Okay, so yun. So ibig sabihin ng teresete, tama ba? To guard, protektahan, i-preserve, i-observe, at lalong-lalo na, i-practice. So yung word na na-receive mo kahapon, na ikaw ay mapagmahal, nung first night pa, and even the first night, ipe-preserve mo daw, poprotektahan mo daw, i-observe mo daw palagi sa sarili mo. At ang pinakamatindi, ipapractice mo siya. That is keep. Malalim siya. Okay? Lumalabas na hindi lang siya following the rules. It is a careful, faithful observance into the Word of God. Ibig sabihin, talagang tutok ka doon. Hindi mo lang siya tinatago, lagi mo siyang chine-check. Tinitignan mo siya. Okay? Palagi mo siyang pinapractice araw-araw. Kaya nga, di ba, kapag may mga Sunday fellowship tayo, tinitake note mo yan, not because gusto mo lang mag-ipon na ilang notebook na ako, nakasulat akong take note, tagal ko na sa Life Giver. No! Pag uwi mo ng bahay, nire-review mo yung mga tinapik sa'yo, uulitin mo, babasahin mo, and may mga bagong revelation pa nga lumalabas minsan si Lord. Okay? That's keeping. Okay? And another Greek word is my command. Okay? So una, keep is teresete. Next is my commandments.
The Greek word of my commandment is etelomai. Okay? Tama ba? Sinasabi niya, hindi lang 10 commandments. Kasi nung araw, ang alam lang ng tao, lalo na even ng mga disciple, 10 commandments lang. Tama ba? But in everything na tinuro ko sa inyo, yun ang sabi niya. Kaya nga sabi niya, keep my commands. Plural siya, may S eh. So my commands, lahat ang utos ko. Most importantly, sabi niya, magmahalan kayo, hindi mag-away. Amen po ba? Tinong mga katabi mo, hindi magtampuhan, hindi magpapansinan. Tama? Di ba, number one utos ni Lord yan, magmahalan eh. And nakakatawa ang church natin ay, tama ba, is a home. It's a place of love. Amen po ba? Sino dito nararanasan that he is or she is home kapag nasa Life Giver siya, nasa church siya? Heart react ka dyan. Amen? Thank you, Lord. Ayan. Sabi na, believe in Him, magtiwala ka. Okay, yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, abide. Yun yung etelomai. Abide, kapit sa Lord, sandal lang. Huwag sa tao, huwag sa pera lang. Tama ba? But follow Him, sumunod, sumama, makisali, be present, go kung saan pupunta. Kaya kapag may alam kang event ng Life Giver, kapag alam mong pwede ka sumali doon, tama, go lang ng go. Okay? Even though marami kang ginagawa, busy ka, go lang ng go. Kasi marami tayo naririnig ng mga tao, nakakalungkot sa panahon na to, marami tayo narinig na tao na sinasabi nila, Christian naman ako kasi. Matagal na ako nagsisimba, ano ka ba? Alam ko naman ang Bible. Ang tanong, let me ask you something. Enough ba talaga ang knowledge? Enough ba talaga na alam mo lang ang isang bagay? Alam mo lang ang Bible? Alam mo lang yung verse? Tama ba? Minememorize mo lahat? Ganyan. Naalala ko nung bata ako, meron akong sinesharean na life group. Okay, high school pa ako noon. Tapos merong sumabat sa akin na matanda. Sabi niya, mali-mali yung sinasabi mo. Memorize ko yung Bible, memorize ko lahat yan. Sinasabi niya sa amin yon habang kakatapos niya lang mag-inom at mag-yosi. Okay, so sometimes, di ba, alam mo lang ang Bible, yet kung hindi mo siya ginagawa, sapat ba yun? The answer is a big no. Sagot po doon is malaking hindi. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming believers ang puno ng information. Magugulat ka. May kwento po ako sa inyo, may testimony ako. Last 2 weeks, meron pong umattend sa amin na isang walk-in. Chinat niya kami dun sa page ng Life Giver Lipa. And kinausap niya ako about last days. Tama ba? Eschatology. Sabi ko ganun. Tapos ang dami niyang tanong. Sabi ko, napatanong tuloy ako. Sabi ko, saan ka ba galing church? Ganyan-ganyan dati, etc. Alam mo kung sabi na sa akin, wala po akong inatin ng church. Na-curious lang po ako, nanood ako na YouTube about sa last days, nanood ako ng about sa second coming ni Jesus. Hello, church. Lahat tayo pwedeng may information, pero ang tanong, may transformation ba? O bulat ka, these are not church people. Na-curious lang sila, siguro napanood nila sa TikTok, what our angels are, who is Jesus, ganyan. Pumunta kayong TikTok, nandun na lahat, nakikita ko yan. Tama? Yet, ang dami nating alam. Pero ilan dun, out of 100 na alam mo, ilan dun yung na-apply mo? Ilan dun yung nagpabago sa'yo? Hello? Amen? Marami nakakabisado ng verses, pero hindi na ipapamuhay ang mga ito. Jesus never said, if you know me, keep my command. No, He never said that. Ang sabi niya, if you love me, you will keep my command. Didiin tayo sa word na if you love. Bakit love? Dahil ang tunay na disciple ay hindi lang listener, hindi lang attender, hindi lang Bible reader. Ang tunay na disciple ay obedient follower. At ang obedience, ang lifestyle ng tunay na disciple. Hindi feelings, hindi convenience, hindi popularity, but obedience. Sabi po ni John MacArthur, the truest expression of love for Christ is obedience to His word. The truest expression of love in Christ is obedience to His word. Also, sabi ni Charles Spurgeon, picture nila lang, or screenshot, faith and obedience are bound in the same bundle. Naku po, hindi sila pwedeng maghiwalay. Tama? Hindi pwedeng may alam ka lang, may faith ka lang, pero walang pagsunod. Hindi sila pwedeng paghiwalayan. And ngayong gabi, titingnan natin kung ano ang tunay na mark at lifestyle ng isang disciple na sumusunod. Amen? Are you ready? Kung ready na po kayo, heart react, 3 bagay po. Okay, ang pag-uusapan natin today. Believe me, this is so simple, yet this is very powerful. Sometimes the simple and basic things ang nagpapaalala sa atin. Tama ba kung sino tayo? Number 1,
Obedience is doing His commands. Of course. Wala ka naman nakitang tao na nagsabi na susunod ako, pero hindi naman siya, obedient ako, masunurin ako, pero hindi naman siya gumagalaw. Hindi naman siya kumikilos. Na hindi mo nga siya mautusan. Tama ba yon? Amen? Okay? Tama. Supporting verse, sabi dito sa James chapter 1 verse 22, supporting verse, be a doers of word and not hearers only. Tama? Actually, yung pagbabasa ng word, kadikit niya yung doing. Not just hearing. Of course, it starts by hearing, but it never stops on hearing. It always goes on doing. Hello? Hindi sapat na nakikinig lang po tayo sa mga fellowships, sa mga life groups. Hindi sapat na nagpo-post ka lang ng Bible verse sa social media at nagbabasa ng mga Bible quotes sa FB. Don't get me wrong, okay yan ha? But God is looking, church, for an obedient disciples that not just know the Bible, look na mukhang Kristiyano, but truly acts and does what the Bible tells them. Because marami namang Christian ang alam ang tama. Totoo po yan. Tanungin mo sila, alam nila ang tama. Ang daming tao alam nila ang tama. But sadly, iba ang ginagawa. At mali ang ginagawa. Alam na dapat na magpatawad. Anong ginagawa? Nagtatanim pa rin ng galit. Ayaw makipag-usap. Sinabi na ng pastor, sinabi ng coach, kausapin natin. Gusto mo ba i-counsel ko kayo? Ganito, hindi. Ayoko makita yung mukha niya. Nanggigigil ako. Hello? Alam na bawal magsinungaling, pero nagsisinungaling pa rin. Gina-justify pa. Ang dami niyan. Okay? Gina-gaslight. Tama ba yan? Yung term ko, hindi na kasi ako nakabot. Okay? Mga Gen Z, gina-gaslight. Tama? Or gina-gaslight ba yan? Or gina-justify? Or basta yun. Okay? Mali na nga, gina-justify pa. Alam na nga na mali, tama ba? Ginagawa pa. Alam na dapat na holy siya, pero patuloy pa rin sa kasalanan. Kaya imbis na holy, ayun, nahuli. Okay? Why? PowerPoint please. Because knowledge in the word without obedience is useless. Knowledge in the word without obedience is useless. Maraming tao, maraming alam. Yet, konti lang ang gumagawa at sumusunod ng mga ito. Hindi pas, nagbabasa naman ako ng Bible. Well, that's good. Sapat ba na binasa mo lang? So tingin niyo po, bigyan ko kayo ng example ha. Parang for example, may isang doktor, binigyan ka ng prescription ng gamot. Ang instruction sa'yo ng doktor, inumin mo itong gamot ha. 3 times a day, bago ka kumain o bago ka matulog. Pero ang ginawa mo, binasa mo lang instructions, kinabisado mo yung dosage, okay, 500 mg, ito 1,000. Tapos pinost mo sa Facebook, grabe, ano na ako ng gamot. Pero hindi mo naman ininom, tingin mo gagaling ka ba? Hello? Di ba parang sobrang basic niya. Yet ang dami Kristiyano ganun. Hello? Binabasa lang, pero hindi ginagawa. Sinabi ni Lord, magpatawad ka. Sinabi ni Lord, mahalin mo. Sinabi ni Lord, sharean mo na. Hindi Lord, nabasa ko kasi. Oo nga, galing mo, pinost mo pa. Walang problema. Pero ang usapan dito, hindi na kung paramihan ng alam. Ang usapan dito, ilan yung nagawa mo sa mga nalaman mo. Ganon din sa Word of God. Dahil ang power ng Word ay hindi lang sa pagbabasa. Yes, you can be filled. You can be transformed. Tama ba? By just reading the Word. Pero you wanna be that person hanggang dulo? Kasi maraming nagtatransform sa isang basahan lang. Ito, ewan ko, makakarelate kayo ha. Maraming ganito binabasa nila sa isang basahan lang. Bless ako ngayon lang. Pero ang kinabukasan yung nabasa nila, hindi na sila yun. Kasi walang application. Hello? Kaya nagbago ka lang nung nabasa mo yun. Pero dahil hindi mo na-apply, hindi naging lifestyle, hindi siya nag-proceed sa buong buhay mo. Why? The true blessing of the word ay hindi lang sa binabasa mo ito, kundi sa pagsunod ng nasa loob ng mensahe nito. At doon ka tunay na natatransform. Pas mahirap yan Okay na ako sa pag-a-attend sa Sunday service. Ito naman. Okay na ako, pastor. Alam mo naman busy ako Tama, okay na ako doon sa nagbabasa pag Sunday o kaya si pastor na yung nagbabasa. Okay na ako doon. As after, uwi na ako.
Diba? Huwag mo na kami isali sa mga evangelism na yan. Magmahal lang tao. Mabira, tayo mga problema eh. Wala pa nga akong jowa hanggang ngayon. Wala namang pakiramdam. Wala naman nagmamahal sa akin eh. Ako, magbibigay ako. Ako nga, wala kang pera ngayon. Magbibigay pa ako dyan. Huwag mo na ako isali dyan, Pas. Hello. But no. Because a true disciple does not does what is written and obey what Jesus said in the book, in the good book that you read. When Jesus said, do it, do it. And when Jesus said, stop it, stop it. Every word na binabasa natin, hindi lang nagre-rema, hindi lang pumapasok sa puso, kundi, tama ba, lumalabas sa katawan. Why? Because even Jesus himself obeyed the Father. Philippians chapter 2 verse 8, madagdag ko lang. Sabi nga, he humbled himself and became obedient unto death. Grabe yung Jesus natin. Grabe yung Diyos natin. Sabi ng Bible, hanggang kamatayan sumunod si Kristo. Sino ba naman ang gustong sumunod hanggang kamatayan? Wala. Sino bang gustong sumunod kapag nakakapagod na? Sino bang gustong sumunod kapag nakakainis na? Sino bang gustong sumunod kapag nakakadismaya na? Kapag pakiramdam mo lugi ka na at parang binubugbog ka na ng buhay? Yet, listen to this, ang Diyos na sinasamba mo, na araw-araw tinatanggap, pinipili ka at minamahal ka, sumunod hanggang kamatayan. Wow! Kung si Jesus mismo ay obedient, sino tayo na mga tunay na disciple na hindi susunod sa Kanya, sa utos Niya? Amen po ba yun? Praise the Lord. So ano matututunan natin sa topic natin for this first pointers, application natin dito. Lumalabas, dapat hindi mo lang alam at hindi mo lang narinig. Ginagawa natin at gagawin natin. Because disciples obey by doing. Sobrang redundant ng word na obey by doing. Yet a lot of people says that they are obedient but does not do anything. Again, lumalabas, dapat hindi mo lang alam. Hindi mo lang narinig. Dapat ginagawa. Sabi ni A.W. Tozer, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience. Always, tama ba? Our faith leads dapat sa obedience. Amen? Heart react tayo dyan, palakpakan natin si Lord. Number 2, praise the Lord, I believe we are blessed. Number 2, obedience is loving His commands. Kung kanina, obedience is by doing, number 2 is obedience by loving His command. Is loving His command. John 14:15, sabi niya, if you love me, keep my commandments. Mapapansin niyo dito, pinagsama ni Lord, tama, yung dalawang hindi pwedeng mapaghiwalay na word sa Bible. Alam niyo kung ano po yun? Magkakambal na to eh. Love and obedience. Di mo po pwedeng paghiwalayan yan. As a matter of fact, kaya nagkaroon ng kapangyarihan yung kamatayan ni Kristo nung namatay siya sa krus. Kasi hindi lang siya nag-obey doon, katulad ng pinag-uusapan natin kanina. Ang pinakapuhunan niya at heart niya, love. So kung hindi siya magsasama, walang power, walang salvation tayo nararanasan ngayon. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayan eh. Parang ikaw at si Lord, di kayo pwedeng maghiwalay. Layo ka lang ng layo sa Kanya, ewan ko sa'yo. Aray mo. Tama? Hindi ka kasi pwedeng sumunod nang walang pagmamahal. At hindi ka rin pwede magmahal ng totoo kung hindi ka rin sumusunod. PowerPoint, love is demonstrated through faith, faithful obedience. Only love is demonstrated. I love the word demonstrated, pinapakita, pinapamalas, by faithful obedience. Kaya so magkakambal ito kung kanina, tinuturuan tayo ng Lord, sumunod. Ito, pambira, sumunod ka na may pag-ibig at yung pag-ibig mo dapat nagpo-produce ng pagsunod. And the biggest misunderstanding is kapag sumunod ako, sabi ng mga tao, pag sumunod ako, love ako ni Lord. Tama naman yon. Kapag pinasa mo, mukhang tama siya. Pero ang totoo, next slide, love comes first and the fruit of love is genuine obedience. Kapag binasa mo ang Bible, palagi mong makikita, mababasa, maintindihan, nauna ang pag-ibig sa lahat ng bagay. Love first. And in this passage, love is not just a feeling, but a demonstration of faith from the Lord. Lumalabas na kapag naniniwala ka o nagtitiwala ka kay Lord,
nagpuproduce yun ng pagmamahal at yung pagmamahal mo nagde-demonstrate siya ng obedience. Para mas maintindihan natin, next slide, it starts with faith, then love, and obedience. Hindi ka pwedeng nagtiwala ka kay Lord, tapos hindi ka nagmamahal, hence our first topic, verse 9. Tapos hindi ka sumusunod, hindi ka nababasa ng Bible, hindi mo sinusunod. Hello? That marks a true disciple. Hindi lang siya nananampalataya, nagmamahal, pero sumusunod. Kaya kapag true disciple ka ni Jesus, tunay mong mahal si Jesus, listen to this. At kapag in-love ka, tama ba? Pasensya ka, magbabatanggen nyo ako ha. Di kayong imposibleng bagay yung magagawa. Tingnan mong zoom window mo ngayon. Tama? Kung may katabi ka dyan, tingnan mo siya. In-love ba yan? Tingnan mo. In-love ba yan? Kanino? Nanggigigil ako De joke lang. Tama ba? Hello? Pero, listen to this church. Kapag in-love ka sa Lord, tama ba? Present ka sa lahat ng gawain. 6 a.m. ang call time. 4 a.m. naghihintay ka na magbukas ng gate ang church. Hello, come on. Palagi kang nasa Sunday fellowship. Lahat ng fellowship, yung 2 morning service, nandun ka. Hindi dahil minister ka, uhaw ka kasi talaga at in love ka kay Lord. At kapag nagkaroon na ng afternoon evening service soon, ba? Ako, excited ako. Ba? Makikita mo, nandun din siya. Why in love siya eh. Sa lahat ng live group, mag-a-attend dyan. Sa lahat ng satellite, mag-a-attend dyan. Kahit hindi nga satellite, kahit hindi nga live group, nandun siya. Hello? Grabe ang daily devotion, soaking, prayer, and worship niyan. Tumataginting na 3 oras, bitin pa siya nun. In love eh. Evangelism, non-stop loving people. Hindi mapakali ang bibig mo na i-share si Jesus sa lahat ng tao. Sa kaklase mo, sa pamilya mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo. Hello? Church, kapag in love ka sa Lord, you don't stop. Sabi sa tayo mo, you don't stop. You don't stop. And so, naglalabas siya ng true obedience. Naintindihan nyo na? Diba? Kapag in love ka, gagawa ka eh. Kikilos ka. You will keep the command. In love ka eh. Diba? Kahit nga sintonado ka kakantahan mo, in love ka eh. Sa iba yun, hindi kay Lord, nakakalungkot. Tama? There's no impossible things that you cannot do when you are in love. Tama ba? Next slide. Obedience is love in action. Ang love ay hindi lang emotion. Love is a commitment. Love is a surrender. Love is choosing God, God's will, over and over our own will. Kapag mahal mo ang magulang mo, ginagalang mo sila, tama? Kapag mahal mo ang asawa mo, faithful at loyal ka. Same kapag mahal mo si Lord, susundin mo siya. Love and action are one. Obedience and love are one. You cannot depart from it. Hindi laging perfect ang love at obedience mo. Pero as long as you are willing, tama ba? Powerful. Hindi laging convenient. Yet pag lagi kang committed, powerful ang life. True disciple. Next slide. Sabi ni John Piper, love for Christ is measured by obedience to Christ. Simpleng-simple. Yet kailangan makonsume at maintindihan ng puso. Okay. Tama? Praise the Lord. So what's our application? Every act of obedience is an act of love. Sige po, yeah, thank you. Every act of obedience is an act of love. And every surrender decision to obedience is saying, I love you, Lord. Lahat ng act ng obedience mo, pag-ibigan. At lahat ng sinuko mong desisyon para sumunod ka kay Lord, lahat yun, yung ineyak mo, lahat yun. Nasabi mong, mahal mo si Lord. Amen, palakpakan natin. Tuloy-tuloy tayo. Number 3, obedience is living by His command. Grabe, napaka-basic yet powerful. Kung kanina, tama ba, living by doing. Number 2, living by loving or obeying by loving. Now, obedience by living. Buhay mo na to. John 15:10. If you keep my command, you will abide in my love. Sige po, next slide.
If you keep my commandments, you will abide in my love. Kakapit ka. Ang obedience ay hindi lang event weekly. Sunday fellowship, LG lang, lifestyle mo ito. Tama ba? Okay? But tama, lifestyle mo eh. Ang pagsunod kay Lord. Hindi pag Sunday lang, kundi araw-araw. Dapat Monday hanggang Saturday unto Sunday. Okay? Disciple ka. At hindi lang kapag nasa church ka. Even kapag nasa bahay ka, sumusunod ka. Pwede po bang manakit ng konti? Konti lang naman. Tama ba? Alam mo kaya hindi mo madala ang pamilya mo sa Lord hanggang ngayon? Kasi kapag inuutusan ka lang sa church, sumusunod, pero di ka mautusan ng magulang mo pag nasa bahay ka. Hello? If you want to win them, wherever you go, obey. Kapag nasa school ka, obey. Wag lang sa church. Huwag matulog sa school. Mag-aral na maayos. Maging modelo. Huwag makipagdaldalan. Makipagchismisan. Di mo kalaban ng teacher at prof mo. Malay mo, partner mo pala siya sa campus evangelism mo. Hello? Even sa trabaho. Sundin mo ang boss mo, ang TL mo, magtrabaho ka with integrity and worship the Lord with your co-workers, elite mo sila. Make your work as an act of worship, maging modelo sa finances mo, sa tithings mo, sa giving mo, obey. Hindi lang bang nasa church. Kapag nagne-negosyo, ang puhunan mo, ang kapital mo, hindi yung pera mo, kundi ang obedience mo. Glorify the Lord with your plans, with your strategies, with your advertisements, with your marketing. Glorify the Lord. Obey. And even in social media, kahit nasa social media ka, gamitin mo yung messenger mo. Kausapin mo yung mga tao. Totoo lang, these days, walang malayong tao. Lahat pwede nating kausapin. Yung simpleng hi at kamusta mo sa kaibigan mong 5 years mo na hindi kinakausap, believe me, may impact na malaki yun sa kanya. Obey wherever you go. Hindi mo na kailangan, hindi na to yung panahon, hindi na to usapin ng marami kang alam sa Bible. Usapin na to ng pagsunod, obey. A true disciple, live according to God's word. Hindi pwedeng half Christianity. Pas, hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako coach eh. Hindi naman ako mentor. Simpleng attender lang ako ng Life Giver Church. But listen to this, Life Giver family. Listen to this. PowerPoint, please. We may not be full-timer in our churches, but we must become full-time with our obedience. Get that into your heart. Ang pagpo-full-time ay hindi nasa trabaho. Ang pagpo-full-time nagsisimula sa puso. That wherever you go, you obey. Wala nakakakita, you obey. Deuteronomy chapter 5, verse 33, walk in obedience so that you may live. Lakad sa pagsunod para mabuhay ka. Sabi ni Oswald Chambers, binibilisan ko na lang po, the best measures of a spiritual life is not its ecstasies. Alam niyo ibig sabihin ng ecstasies? Saya, enjoyment, tama ba yung Cloud9 experience? No. The measure of your spiritual life is about your obedience. Anong application natin dito? Hindi seasonal ang obedience. Hindi kapag blessed lang. Hindi kapag may answered prayer lang. Kundi araw-araw obedience. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw obedience to God. Because our obedience is our lifestyle. Wala na po akong oras. As I end now, what to do? 3 bagay po. How do a true disciple live by God's command? What kind of lifestyle a true disciple must have? 3 bagay. Number 1, live with complete trust. Mamuhay ka ng punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi lahat ng utos ng Diyos ay madaling intindihin. Pero ang tunay na disciple nagtitiwala bago makita ang resulta. Faith is saying, Lord, I trust your word more than my feelings and more than the opinions of other people in my situation. That's faith. Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Tama ba? So, trust the Lord. Ang bawat pagsunod ay nangangailangan ng pagtitiwala. Minsan, hindi natin naintindihan ang utos ng Diyos. Pero sumunod tayo dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? Application. May mga pagkakataon na mahirap sumunod. Pero ang disciple ay nagtitiwala kahit walang kasiguraduhan. Faith produces obedience. Screenshot nyo na lang po. Amen? Kung tapos na kayo, number 2. What to do? Live with daily obedience. Of course. Tama? Daily, araw-araw. Araw-araw. Redundant na ako dito. If you love me, keep my commands. Ang obedience ay hindi lang minsan.
Hindi lang kapag Sunday, hindi lang kapag conference lifestyle ito. A true disciple asks the Lord every day. Ito ang tanong ng tunay na disciple. Lord, ano ang gusto mong sundin ko ngayon? Hindi yung, Lord, anong gagawin ko? Saan masarap magpahinga? Anong masarap kainin? Anong gagawin natin ngayon? Ganyan? No! Ang tunay na disciple ang tanong, Lord, anong gusto mong sundin ko? Kasi palagi ko na lang sinusunod ang sarili ko. Yung sa'yo naman, Lord. Araw-araw, you live in obedience. Hindi mo kailangan baguhin ang buong buhay mo ngayong gabi. Pero magsimula ka sa isang utos ni Jesus. Sundin mo yon. At magugulat ka yung isa sa isang araw, magiging 7 days. Hanggang maging 2 weeks, hanggang maging 1 month. Araw-araw ka na sumusunod kay Lord. Application, tanungin natin ang sarili natin. May bahagi ba ng buhay ko na alam kong gusto ng Diyos na baguhin? Ngunit ayaw ko na may suko? Screenshot nyo na lang po ulit. Ang disciple ay hindi mamimili ng utos na susundin. Sapagkat ang Lord ang nagdidikta na ipapagawa sa kanya sa araw-araw. Kaya ang tanong, Lord, ano bang gagawin ko ngayong araw? Number 3 and the last, tapos na po ako. Live dependent on the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag binasa po natin yung John 14:15, at pag sinundan natin through 16, kung nandiyan po yung sa slide, sabi niya, basahin natin, if you love me, keep my commands. And verse 16, ito, listen to this, show. Grabe yung plot twist na to. And I will ask, verse 16, the Father, and He will give you another advocate. Who's that another advocate? That is the Holy Spirit. And He will be with you forever. Galing kami last time sa graduation ng mission class. Ang ganda na sinabi ni Rev Faith doon. Sabi niya, naintindihan ko na si Moses. Naintindihan ko na si David nung sinabi nila na, Lord, kung hindi namin makakasama presensya mo, wag na lang. Kasi this is the mark and this is the partner of a true disciple. Na ang kasama niya ang Holy Spirit sa araw-araw. Ang good news, ang pinakamagandang balita, tapos na ako, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos na sumunod sa sarili nating lakas. Pinigyan niya tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo tinawag ni Jesus na sumunod gamit ang sarili nating lakas. He gave us a helper. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng lakas para gawin ang mga bagay na hindi mo kaya. Lord, di ko kaya. Pas, di ko kaya. Of course, yes. Pero kay Lord, walang imposible. Kaya natin lahat. Lastly, application. Kapag nahihirapan tayong sumunod, huwag tayong umasa sa sarili. Tanong ko, may mga punto ba na nahihirapan na tayong sumunod? Yes. Pero palagi mo alalahanin to. Kapag nahihirapan ka ng sumunod, huwag tayong umasa sa sarili natin. Because it did not start with us at the first place. Lumapit tayo sa Holy Spirit at siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Palakpakan po natin. Napakagandang salita ng Panginoon ngayong gabing ito. I have a challenge tonight. Pakita po natin sa slide ko nandiyan. Within the next 24 hours, I challenge you. Do one specific act of obedience. Pwede ngayon, naaalala mo, or may narinig ka ngayon kay Lord, or baka dati mo pa siya narinig. Talaga sabi niya, gawin mo na to. Naktalo na. Gusto ko nang mag-mentor ka. Gusto ko nang mag-one-on-one ka. Yung nanay mo, sharean mo na, nakikita mo na nagsasuffer yung family mo. What is that one specific obedience that the Holy Spirit has already spoken you about? Kasi grabe yung conviction, tinuturog ka. Alam mo yung pakiramdam ng kasalanan kapag nagawa mo siya na alam mo hindi mo na dapat gawin yun, dinuturog ka, niluloko. Ito, mas matindi talaga. Masakit. What is that? Ano yung bagay na yun? I challenge you. Tonight, do it with the help of the Holy Spirit. At yan ang gagawin natin ngayong gabing ito. Come on, Church Life Giver, I want you to close your eyes. It starts with the presence of God. And this will end with the power of the Holy Spirit. Kung maraba nakapikit ang iyong mga mata, when is the last time that you call upon the name of the Holy Spirit? The Holy Spirit is the most neglected person of the Trinity. Yet He is your partner. He is your guide. He is your advocate. He is your helper. He is God in flesh in this world. Siya ang nararamdaman mo, na-encounter mo. So when is the last time na yung kinonvict sa'yo ni Lord, yung challenge ni Lord sa'yo,
Ay dinecide mo. Why don't you decide it today? At sabihin mo, Lord, totoo lang natatakot ako eh. Lord, totoo lang, may doubt ako. Lord, totoo lang, di ko alam kung di ko kaya. Yes, those real. Totoo, totoo lahat yun. Yet tonight, I challenge you. Di naman ikaw eh. Kung makakalimutan, hindi naman ikaw. Di naman ikaw lang. Kasama mo ang banal na Espiritu. So what is the Holy Spirit convicting you right now? I'll give you 1 minute and I want you to pray for that. Because this topic is not this is not a knowledge topic. Kanina pa natin pinag-uusapan. This is not a knowledge topic. This is a acting topic. This is a living topic. Ngayon na, as in ngayon na. What is that thing na tagal-tagal na sinasabi ng Lord sa'yo? Nak, talunan mo na to. Nak, lakaran mo na to. Nak, gawin mo na to. Sabi ko, sasamahan kita. Totoo yan, sasamahan kita. 1 minute. I-deal mo yan kay Lord tonight. Di dahil magaling ka sa bayan mo, tagal kang Kristiyano. No, just tonight you decide. You do it tonight. Come on, I'll give you time. Be desperate. Be desperate. Long for it. Be hungry. Be thirsty. Oh, wow. Gutom, my love. What is that one thing? Pwede yung calling na binigay sa'yo. Pwede yung ministry. Pwede yung tao. Pwede yung family mo. Pwede yung kaibigan mo. Huwag mo nang takbuhan. Ang calling di tinatakbuhan. And yung last person na kilala natin sa Bible na tinakbuhan yung calling niya, binalik din siya ni Lord dun. Huwag mo hayaang itapon ka pa overboard. Kainin ka pa ng malaking isda, tsaka ka pa gagawa nun. Say yes today. Because God will always bring you back to your original calling. Dahil ang laki ng tiwala niya sa'yo. Sorry sa mga tao na wala ng tiwala sa'yo. Sorry sa mga tao na sabi wala silang tiwala sa'yo. Di ka magaling, di ka marunong. Pero binubuo na lahat yan ni Holy Spirit tonight. At sinasabi niya, Nak, ako, Nak. Nagtitiwala ako sa'yo. At alam ko, kaya mong gawin. Kasi kasama mo ako. Thank you, Jesus. Let's pray. Father, lahat kami kinakausap ka personally. And you are with us personally. You are a personal God talking to us, hugging us one-on-one. Lord, help us. Hindi madali, Lord. Pero help us to say yes to this challenge. Tagal na panahon na namin Kristiyano, hindi kami nag-yes sa isang disciple lang, sa isang sharing lang, sa isang tao lang. But today, Lord, help us. Tonight, Lord, help us to say yes to this big conviction. Na alam namin, kaya namin, because the Bible is not about knowledge. It's all about doing. Tonight, Lord, we will keep your command. We will do your command. We will love you. We will obey you. And we will abide in your presence. You're our lover. You're our savior. You're our partner. Tonight, ginagawa mo ulit kaming disciple na hindi lang nagsasabing, I love you, Lord. Kundi disciple na namumuhay araw-araw, na nagpapatunay na buhay ka, hindi sa salita, kundi dahil araw-araw namin ginagawa ang iyong mga utos. Let your face be evident, not with our mouth only, but with our life. We love you. We honor you. We thank you tonight, Lord. In Jesus' name. And everybody said, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong gabing ito. Amen and amen. So once again, palakpakan natin ang ating Panginoon sa napakagandang salita. And if you really appreciated the word, so okay lang ba, let's appreciate as well ang ating pastor, no, na nagbigay ng napakaganda at on fire na word. So let's say appreciate you, Pastor RD.
And I believe ngayon may napakagandang i-release pa na word ang Lord na mas magko-confirm sa mga pinapagawa niya din sa atin. So, ayan, dako po tayo sa ating prophetic session. And ngayon po, actually sobrang nakaka-bless yung word. Na-amaze talaga ako kung paano nasasaktuhan ng Lord ngayon yung prophetic talaga. And ngayon, so sige, ito po yung naging vision na inimpress po ng Panginoon. So, ang pinaka-image po natin dito is yung bread. Huwag po kayo magutom ha. Mamaya, unti na lang. Ayan. Pero, ayan po. So, ang word din po na mismong binigay ng Lord is yung word na rema. And actually, ito po itong dalawang impression na to, magkahiwalay po siya in-impress ng Lord. And unknowingly, connected po pala siya sa isa't isa. And ngayon po, especially sa word ng Lord. So, yung Greek word po na ito, yung rema, meaning niya po is timely spoken of word or utterance. So, often contrasted po siya sa word na logos, which means written word. So, yung utterance po or a thing said, meaning po nito yun nga, actual na sinabi. And actually sa Christian theology, it refers to a specific, timely, and personally applied word spoken directly by God to an individual, bringing life, revelation, or specific guidance in a particular moment. So, yun nga po nakakatawa kasi mostly sa atin, sasabihin natin yung word na, yun nga, nagrema sa akin yung word. Pero in Greek nga, ang pinaka-meaning ng rema ay yung narinig mo. Pero actually, itong narinig mo, nabigyan ka ng buhay, na aksyonan yung specific na bagay sa sobrang timely na oras or specific time. And often, contrasted nga siya sa word na logos, which means actually written. Or yun nga. So, yung written word actually is yung buong Bible or to Jesus Christ as the living word. So, yun mismo yung logos na word. Pero yung rema, it refers to the word spoken or quickened word. It occurs when the Holy Spirit takes a general biblical truth, which is yung logos, and makes it specific, alive, and directly applicable to your life in the present moment. So, ito na yung personal dealing sa'yo ng Lord. Kasi pag nabasa mo yung isang verse, as it is, yun siya. Pero pag na-feel mo na, narinig mo na, naging sensitive ka sa Holy Spirit, you hear the personal application sa'yo na, nak, ito gawin mo. Naintindihan mo ba natin? So, ito yung rema. And ang tawag dito is yung timely message of God. And sabi nga po dito sa Matthew 4 verse 4, the scripture says, bread alone will not satisfy, but true life is found in every word, rema, that constantly goes forth from God's mouth. So, impression po ng Lord is timely message. As you receive His written word, desire and wait for God to speak to you personally. Huwag ka mag-decide mag-isa sa tingin mo lang na parang feeling ko dapat ito dahil ito yung pinaka-practical or logical. Hintayin mo ang timely message ng Panginoon sa'yo. Isama mo siya sa buhay mo. Don't be impatient. Wait for the utterance of the Lord. Because He speaks, but wait for the timely message. And like bread, eat it. Live by it. Sabi nga ni Pastor RD kanina, no, wag lang pakinggan, pero gawin mo yung rema. Imagine the change that can happen when you obey. Uulitin ko po yun. Imagine the change that can happen kapag sumunod ka. So, isang pag-open, isang pagtapak, isang pagsalita mo lang pala, isang pag-yes mo, isang pag-admit ng pagkakamali, isang pagbitaw, isang hakbang na sa pinagpe-pray mong tao, ipag-pray din yung iba, isang encouragement lang. So, wag mo lang pakinggan na parang dumaan lang. Gawin mo yung rema na binigay sa'yo ng Panginoon. Take action and live by it. And lastly po, I'd like to end po sa verse na to, Romans 10:17. Of course, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word, rema, about Christ. So, yun lang po. I pray na tonight, marami po sa atin kung yung pinapa-action na ng Panginoon ay talagang more than it's just written, pero narinig natin. But at the same time, I pray nagbigay po yun ng lakas sa inyo. Mag-activate kayo internally na gawin yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Thank you so much po. God bless. Yan. Amen. Yan. And we know po, lahat po tayo talagang na-bless yan sa overflowing na presence ng ating Panginoon ngayong gabi. And also a powerful word. And once again po, let's appreciate Pastor R.D. Williams. Yan. And let's comment po dyan. Let's appreciate Pastor R.D. and for a word yan ngayong gabi, a powerful word. Ayan. Papagamit sa ating Panginoon para magbaba ng salita ngayong gabi. Ayan. Amen.
Ayan, third night na po tayo. Amen. Ayan, and we believe na there's more. Kaya naman po, okay lang po ba? Let's also appreciate po mga ministers, ayan, mga prayer partners po na nag-lead sa atin sa prayer, and also po kay Ate Shai na nagbaba po ngayong gabi ng prophetic. Ayan, so let's continue po to be excited for the following days, for the last 2 days po. Ayan, if I'm not mistaken, the Thursday, and also po let's be excited sa Friday po, ang ating pong revival night. Ayan, and staying po as we continue our seeking po. Here's some few reminders po, ayan, sa ating pong awakening. Ayan, sa awakening po natin for fortnight. Ayan, tomorrow po, online po ulit ito, our last online. Ayan, kasi po, by Friday, ayan, tayo po ay mag-o-onsite na. Ayan, at Life Giver Binyan Church po, ayan. Same time pa rin po tayo mag-start, 7 p.m. pa rin po. Ayan, so let's come early. Ayan, so pagdating po natin, we can set the atmosphere of prayer, of seeking ng ating Panginoon. Amen. And before we end this po, no, ayan, can we flash po ang ating pong challenge for tonight? Ayan, can we flash po? Ayan, within the next 24 hours, ayan, do one specific act of obedience and that the Holy Spirit has already been speaking to you about. Ayan, gagawin po natin ito with the help of the Holy Spirit. Amen. And we believe po that talagang we are all blessed. Ayan, for this third night. Ayan, grabe ang ating Panginoon. Talagang patuloy tayong ginaguide at talagang patuloy tayong na binababaan ng salita at presensya niya. So, yes po, before we end, let's end this in prayer po. Ay, sige po, let's take a picture po muna pala. Yan. Sino po ang mag-take ng picture po before we end this in prayer? Yan, kindly open cam na lamang po yung iba pa po. Yan, we encourage everyone po to open your cam. Sige po, bilang na lang po ako. 1, 2, 3, smile. Ayan, sige po. Isa pa po ba? Yan, isa pa po. Isa pa raw po. Ready po. 1, 2, 3, smile. Smile po ulit tayo. Okay na daw po. Yan, okay na po. Yan, sige po. Let's end before we leave po yan, let's end this in prayer. Heavenly Father, Lord Jesus, Panginoon, we thank you, Panginoon, for the third night, Lord Jesus, na binaba mo sa amin ngayong gabi. Lord, we believe, Lord, na, Lord, day by day, Lord, may binabago ka sa amin. Lord, day by day, Lord, may pinapaalala ka sa amin. Lord, of ano nga ba, Panginoon, talaga ang marka, Panginoon, ng isang disciple, Lord Jesus, ng isang tagasunod mo, Panginoon. Lord, I pray, Lord, na hindi lamang namin, na sabi nga, Lord, sa salita ni binaba mo through Past RD kanina, Lord, hindi lamang kami mapuno ng informasyon, Lord, kundi, Lord, magkaroon ka ang buhay namin, Panginoon, ng transformation, Lord, and so the people know, Lord, that we are your disciples, Panginoon, Lord Jesus. Lord, we are hungry pa, Panginoon, sa salita mo, sa ibababa mo ang mga salita, Lord, sa mga susunod na araw, and Lord, naniniwala kami, Lord, na hindi matatapos ang linggong ito, Panginoon, na hindi mo kami binababa ng salita. Lord, punuin mo po ang puso namin. Lord, we are expectant for more, Panginoon, Lord Jesus. So, sa ibababa mo pong salita, Lord, for direction, Lord, na gagawin mo, na ibababa mo sa amin for the next 6 months, Panginoon, ng taong ito, Lord Jesus. And Lord, we believe na tatapusin namin, Panginoon, ang taong ito, Panginoon, na malakas. At tapusin namin ang taon na ito, Panginoon, Lord, na nagpupuri sa iyo at sumusunod at lumalakad sa direksyon na pinalakaran mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we give you the highest praises and honor, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri at pasalamat, Lord Jesus. All our prayer in Jesus' name.
Amen and amen. Ayan. Good night po. See you all tomorrow ulit. Yeah, everyone. Good Bye, night po. everyone. Bye-bye. Good Good night. night. Bye po. Bye po. Thank you so much for attending. See you Bye po. tomorrow. Thank you so much. God bless po.